shot, 'cause I feel like you're up to something. Fuck that you're up to something scandalous. Taste my bitter heart, you know it makes you blush. But something isn't right with this happiness and the attention. You don't listen, you've been giving, you've been Ang kultura ng Afrika ay magkakaiba-iba at mayaman dahil sa iba't ibang pangkat, etniko at kasaysayan ng kontinente. Narito ang ilang pangunahing elemento ng kultura ng Afrika. Sining. Ang sining sa Afrika ay mayaman at magkakaiba mula sa pagpipinta at iskultura hanggang sa mga tela at alahas. Ang mga tradisyonal na sining ay kadalasan nagpapakita ng mga espiritual na paniniwala at mga kwento ng mga tao. Musika at sayaw. Ang musika at sayaw ay mahalagang bahagi ng buhay sa Afrika. Ang mga tradisyonal na instrumento ay ginagamit sa mga seremonya, pagdiriwang at pang-araw-araw na buhay. Panitikan. Ang panitikan sa Afrika ay isang mahalagang kasaysayan mula sa mga oral na tradisyon hanggang sa modernong panitikan. Ang mga kwentong alamat at tula ay nagpapakita ng mga paniniwala, kasaysayan at kultura ng mga tao. Pagkain. Ang pagkain sa Afrika ay magkakaiba-iba dahil sa iba't ibang klima at mga mapagkukunan. Ang mga pangunahing pagkain ay kinabibilangan ng mga cereal, prutas, gulay at karne. Sa buong Afrika, ang mga lalaki at babae ay nagsusuot ng mga variation na wrapper, tinatawag ding kama, futa, lapa, kapalana o pagne. Ang Ankara ay isang makulay na material na mayaman. Makulay ang mga pattern. Ang mga disenyong ito ay isang anyo ng pagpapahayag na binibigkas ng lahat mula sa katayuan ng sa pag-aasawa hanggang sa popular na kultura, paniniwala sa politika at relihiyon. Pamilya at komunidad. Ang pamilya at komunidad ay mahalaga sa kultura ng Afrika. Ang mga tao ay kadalasan nakatira sa mga malalapit na komunidad at nagtutulungan sa bawat isa. Relihiyon. Ang mga relihiyon sa Afrika ay magkakaiba-iba mula sa mga tradisyonal na relihiyon hanggang sa Kristyanismo at Islam. Mahalagang tandaan na ang kultura ng Afrika ay patuloy na nagbabago at umuunlad. Ang mga modernong impluwensya ay nagdadala ng mga bagong ideya at tradisyon sa kontinente. Gayunpaman, ang mga tradisyonal na kultura ay patuloy na mahalaga sa mga tao sa Afrika. Sa kultura ng Afrika ay may sumasaklaw at kinabibilangan ng lahat ng mga kultura na nasa loob ng kontinente ng Afrika. Ang Afrika ay nagpapahating pampulitika at paglahi, sila ay pagitan ng Hilagang Afrika at ng Afrikang soberano na nahahati sa isang malaking bahagi ng mga kultura etniko. Ang tradisyon ng taga-Afrika ay naaayon o naipapahiwatig gaya ng musika, sayaw, pagguhit at iba pa. Halimbawa, ang musika o ang pagkanta na napaka-importante ang pagkanta sa kanilang komunidad dahil sa ritmo at melody sa musikang kinakanta nila. Pagsasayaw rin ang integral na parte sa tradisyon ng Afrika. Dahil ito ay maraming simbolong hitsura gaya ng maskara, costumes, pinta sa katawan at iba pa. Meron ding tradisyonal na maskara ang mga Afrikana. Ito ay ginagamit nila kapag may tradisyon silang nagaganap gaya ng sayaw sa relihiyo. Ang seremonya at factional origins, ang kanilang maskara ay nagre-representa ng espiritu. At naniniwala sila ng kung sino ang sasayaw ay masasapian ng espiritu kung saan ay may sinusuot na maskara. Pagguhit at pag-uukit naman ay napaka-common sa tradisyon ng Afrika. At ang palagi nilang inuungkit o ginuguhit ay ang mga tema na nag-uugnay sa mga umiibig, babae, bata, lalaki na may sandata at espiritrahi.
Paniniwala. Ang mga tradisyonal na relihiyon sa Afrika ay karaniwang naniniwala sa kabilang buhay, isa o higit pang sa daigdig ng espiritu, at ang pagsamba sa ninuno ay isang mahalagang pangunahing konsepto sa halos lahat ng mga relihiyon sa Afrika. Kristiyanismo. Ang Kristiyanismo ay isa sa mga pangunahing relihiyon sa Afrika. Ang mga Kristiyanismo sa Afrika ay sumusunod sa mga turo ni Jesus at ng Biblia. Animismo. Ang animismo ay isang paniniwala na ang lahat ng mga bagay sa mundo, maging ang mga halaman, hayop at mga bagay na walang buhay, ay may mga espiritu. Ang mga taong naniniwala sa animismo ay kadalasang nagsasagawa ng mga ritual upang makipag-ugnayan sa mga espiritu. Ang kultura ng Persian, nakilala rin bilang kultura ng Iran, ay mayaman at may mahabang kasaysayan na sumasaklaw sa libong-libong taon. Ito ay isang kombinasyon ng mga sinaunang tradisyon, impluwensya mula sa iba't ibang kultura at modernong pag-unlad. Panitikan. Ang Persya ay may mayamang tradisyon sa panitikan. Ang Shahnameh ni Ferdowsi, isang epikong tula tungkol sa kasaysayan ng Persya, ay isa sa mga pinakamahalagang akda sa panitikang Persyano. Ang mga makata tulad ni Rumi, Hafiz at Omar Khayyam ay kilala sa kanilang mga tula at mga gawa, mga tradisyon at kaugalian. Ang kultura ng Persya ay mayaman sa mga tradisyon at kaugalian. Ang mga pamilya ay mahalaga sa lipunan at paggalang sa mga matatanda ay isang mahalagang bahagi ng kultura. Ang mga pagdiriwang tulad ng Nowruz, Bagong Taon ng Persya, at Eid al-Fitr, piyesta ng pagtatapos ng Ramdama, ay mahalaga sa kultura ng Persya. Ang karamihan sa mga Persyano ay Muslim at mga Islam na ay may malaking impluwensya sa kultura ng Persya. Ang Shia Islam ang pangunahing relihiyon sa Iran. Ang Iran ay may iba't ibang mga relihiyon at rehiyon. Narito ang ilang halimbawa. Azerbaijan. Ito ay isang relihiyon sa hilagang kanluran ng Iran na may mayamang kultura at kasaysayan. Kilala rin ito sa kagandahan ng kalikasan at mga sinaunang lungsod. Khorasan. Ito ay isang relihiyon sa hilagang silangan ng Iran na kilala sa pagiging sentro ng kalakayan at kultura sa Islam. Ang karamihan sa mga Persyano ay Muslim at ang Islam ay may malaking impluwensya sa kultura ng Iran. Ang Shia Islam ang pangunahing relihiyon sa Iran. Tradisyon, pamilya at pagkamagalang. Ang pamilya ay isang mahalagang bahagi ng kultura Iranyo. Ang mga pamilya ay karaniwang malalaki at malapit sa isa't isa. Ang paggalang sa mga nakakatanda ay isang mahalagang halaga. Pagkain. Ang pagkain ay isang mahalagang bahagi ng kulturang Iranyo. Ang mga pagkain Iranyo ay ikilala sa kanilang lasa at pagiging masustansya. Ang ilan sa mga kilalang pagkain ay ang shelo, kebab, kyame, at fesenjan. Sining at arkitektura. Ang Iran ay mayaman sa sining at arkitektura. Ang mga sinaunang lungsod tulad ng Persepolis at Esfahan ay nagtatampok ng magagandang halimbawa ng arkitektura ng Iranyano. Ang mga tradisyonal na sining ng Iran ay kinabibilangan ng calligraphy, miniature, painting, at carpet weaving. Pananamit. Tradisyonal na pananamit ng Iran tulad ng mahabang manggas na tunika na kilala bilang khomes o salwar kameez, maluwag na pantalon at mahalagang kamesita, mga maong o casual na pantalon na may di-formal na kamisita,
o t-shirt para sa mga formal na okasyon. Ang angkop ang isang suit jacket o dress shirt na may damit na pantalon. Ang ambag ng Persya sa panitikan. Sa bansang Persya, isinilang ang Shahnameh, isang epikong akda ni Ferdowsi na nagsasalaysay ng kasaysayan, alamat at mitolohiya ng sinaunang Iran. Bukod dito, ang mga makata tulad ni Rumi at Hafez ay nagsulat ng mga tula na puno ng pagmumuni-muni sa buhay, pag-ibig at espiritualidad. Isa sa pinakakilala ay ang Rubaiyat ni Omar Khayyam. Nakilala dahil sa pilosopiko nitong pagtanaw sa buhay. Ang kanilang panitikan ay naging salamin ng mayamang kultura at malalim na pananaw ng kanilang lahi. Ang ambag naman ng Aprika sa panitikan. Sa Afrika naman, ang panitikan ay binuhay ng mga alamat, kasabihan at kwentong bayan na naipasa-pasa sa pamamagitan ng oral na tradisyon. Sa kanlurang bahagi nito, ang epikong Sundiata ay nagkukwento ng kabayanihan ng isang hari na nagtatag ng imperyo ng mali. Samantala, ang mga makata tulad ni Chinua Achebe at Ngugi Wa Thiong ay nag-ambag ng mga akdang tumatalakay sa kolonyalismo at pagkakakilanlan ng mga Aprikano. Sa kanilang panitikan, makikita ang kahalagahan ng kalikasan, pamilya at komunidad sa kanilang kultura.